Maaaring iniisip mong normal lang ang paminsang pamamaga sa binti o bukong-bukong, lalo na kung matagal kang nakatayo o umuupo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ito'y hindi lang basta pagkapagod, kundi babala ng isang sistemikong problema sa loob ng iyong katawan? Hindi ito simpleng pagkaipon ng tubig. Sa katunayan, ito ay senyales na mayroong pagkasira sa mekanismong nagpapanatili ng balanse sa iyong mga selula. At ang solusyon ay hindi agad-agad gamot, kundi pag-unawa sa pinagmumulan. Ang katawan ay parang bahay, may mga pump o bomba sa basement na naglalabas ng tubig para hindi ito lumubog. Sa loob ng ating katawan, milyon-milyong cellular pumps ang gumagana araw-araw para ilipat ang likido papasok at palabas ng mga selula. Kapag ang mga pump na ito ay nasira, ang likido ay naiipon sa maling lugar at dito nagsisimula ang pamamaga. Sa mga binti at bukong-bukong ito unang lumilitaw dahil ito ang pinakababang bahagi ng katawan kung saan madaling magsiksikan ang likido. At ang dahilan ng pagkasira ng mga pump na ito? Nagsisimula ito sa loob, sa level ng enerhiya at nutrisyon ng ating mga selula. Ang isang hindi napapansin ng karamihan ay kung gaano kalaki ang papel ng asukal sa kondisyong ito. Sa bawat piraso ng processed food o matatamis na inumin, pinapalitan natin ang kalusugan ng ating mga ugat at dugo ng pansamantalang sarap. Kapag ang sobrang asukal ay dumikit sa mga protina sa dugo, bumabagal ang daloy, bumabara ang mga ugat, at nawawalan ng sapat na nutrisyon ang mga selula. Hindi ito simpleng sugar rush, ito'y proseso ng unti-unting pagkasira ng sirkulasyon na nauwi sa pamamanas. Kaya ang nakikita mong pamamaga ay hudyat na hindi na nakakadaloy ng maayos ang dugo. Kung dati iniisip mong solusyon ay simpleng pahinga o pagtaas ng paa, ngayon alam mong may mas malalim na dahilan. Hindi natin kailangan ng mamahaling gamot agad-agad, kundi ng tamang impormasyon at pag-aalaga sa katawan. Ang unang hakbang ay ang pag-unawa sa mekanismo ng katawan, lalo na sa maliliit, ngunit makapangyarihang bahagi nito na madalas nating hindi napapansin. Sa susunod, tatalakayin natin kung paano gumagana ang sodium-potassium pump, at bakit ito ang susi sa pagkawala ng pamamaga at pagbabalik ng normal na daloy ng likido sa katawan. Mag-subscribe sa channel. Dito makakahanap ka ng maaasahan at praktikal na nilalaman upang pangalagaan ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Pag-iwas sa sakit. Mga tips sa malusog na ugali. Kagalingan at kalidad ng buhay. I-on ang mga notification at sundan ang aming balita para mabuhay ng may higit na balanse at kalusugan. Ngayon ay magpatuloy tayo. Sa bawat selula ng ating katawan, may maliliit na pump na tinatawag na sodium-potassium pump. Ito ang tagapagpanatili ng tamang balanse ng likido sa loob at labas ng mga selula. Kapag maayos ang kanilang paggana, nananatiling nasa loob ng mga selula ang tubig at walang labis na pamamanas. Ngunit kapag bumagal o huminto ang mga pump na ito, ang tubig ay naiipon sa interstitial space sa pagitan ng mga selula. At dito na nagsisimulang mamaga ang binti at bukong-bukong. Ang mga pump na ito ay nangangailangan ng malaking enerhiya para gumana, halos 30% ng kabuuang enerhiya ng bawat selula. Ngunit kung kulang sa sustansya o enerhiya ang katawan, unti-unti silang pumapalya. Ang resulta, ang tubig na dapat nasa loob ay lumalabas at naiipon kung saan hindi ito dapat. Hindi lang ito issue ng asin o kakulangan sa paggalaw, ito ay problema ng cellular function. Kapag ang katawan ay hindi na kayang i-regulate ang likido, ang epekto ay kita agad sa ating ibabang katawan. Ang pag-aayos sa problemang ito ay hindi agad nangangailangan ng gamot. Sa halip, dapat unahin ang pagbibigay ng tamang nutrisyon sa mga pump para sila'y makabawi. Kasama rito ang pagbibigay ng sapat na mga mineral at bitamina na susi sa paggana ng pump. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano ang sobrang asukal ay tahimik na sinisira ang mga pump na ito mula sa loob at bakit ito ang ugat ng mas malalim na problema sa pamamaga. Sa tuwing kumakain tayo ng labis na asukal, hindi lang ito basta tumataas sa dugo, ito'y kumakapit sa mga protina sa ating katawan. Kapag nangyari ito, tinatawag itong glycation, isang proseso kung saan ang protina sa dugo, gaya ng hemoglobin, ay nababalutan ng asukal. Sa ganitong kalagayan, hindi na ito makakadaloy ng maayos sa mga ugat at nawawala ang kakayahang magdala ng oxygen at nutrisyon. Hindi ito pansamantalang epekto, kapag nadikit ang asukal sa protina, nananatili itong ganoon hanggang mamatay ang selula. Kaya't unti-unti nitong binabara ang ating sirkulasyon. Ang resulta ng prosesong ito ay hindi lang pagbagal ng daloy ng dugo, kundi pagkasira rin ng mismong pader ng ating mga ugat.
Nagiging leaky ang mga ito, kaya ang likido ay tumatagas palabas ng daluyan ng dugo. Ito ang sanhi kung bakit ang pamamaga ay nagsisimulang makita sa ibabang bahagi ng katawan, ang tubig ay hindi na kinokontrol ng katawan sa tamang paraan. Kasabay nito, ang sodium ay naiipon, at ang potassium ay naibinibilanggo sa loob ng mga selula, lalo pang nagpapalala sa kondisyon. Sa ganitong estado, ang bawat araw na may labis na asukal ay pagdagdag ng pinsala. Hindi lang ito usapin ng diabetes. Kahit ang mga taong hindi diabetic ay pwedeng makaranas ng ganitong epekto kapag sobra ang carbohydrate intake. Unti-unti, ang katawan ay humihina sa kakayahang kontrolin ang likido, at nararamdaman natin ito bilang pamamanhid, pangingilig, at pamamanas. Ito ang dahilan kung bakit ang glycation ay isa sa mga pangunahing ugat ng sira sa sirkulasyon. Sa susunod, ilalahad natin ang mga pangunahing bitamina at mineral na kayang pigilan at ayusin ang prosesong ito mula sa loob. Matapos maunawaan kung paano sinisira ng asukal ang ating sirkulasyon, mahalagang malaman kung ano ang pwedeng itapat dito. May tatlong pangunahing sustansya na susi sa pagpapanumbalik ng balanse sa katawan: potasa, potassium, magnesyo, magnesium, at bitamina Y1, thiamine. Ang potasa ay tumutulong sa pag-regulate ng likido sa loob ng mga selula. Ito ang katuwang ng sodium sa pagpapagana ng sodium-potassium pump. Kapag sapat ang potasa, bumabalik ang kakayahan ng mga selula na ilipat ang tubig sa tamang lugar. Ngunit dahil mataas ang pangangailangan ng katawan sa potasa, madalas ay kulang tayo nito sa araw-araw. Ang magnesyo naman ay kritikal para sa produksyon ng enerhiya sa mga selula. Kung walang sapat na magnesyo, bumabagal ang metabolismo, humihina ang mga pump, at bumibigat ang pakiramdam. Nakakatulong din ito sa pag-relax ng mga kalamnan at sa pagpigil sa pamumulikat, na madalas na nararamdaman ng mga taong may kakulangan sa mineral. Matatagpuan ito sa mga buto gaya ng pumpkin seeds at sa mga madahong gulay. Kahit mas mababa ang kinakailangang dami nito kaysa potasa, hindi rin dapat mapabayaan. Sa lahat ng ito, ang bitamina Y1 ang pinakamahalaga at kadalasang pinakakulang. Ito ang pangunahing kasangkot sa paggamit ng asukal bilang enerhiya. Kapag kulang ka sa Y1, hindi kayang i-convert ng katawan ang asukal, kaya't ito'y naiipon at dumidikit sa mga protina, bumabalik ang problema ng glycation. Dagdag pa rito, ang Y1 ay nagsisilbing proteksyon ng mga ugat laban sa pinsala. Kaya't kung nais mong tuluyang mawala ang pamamaga, ang tatlong sustansyang ito ang iyong magiging sandata mula sa loob. Hindi mo kailangang umasa agad sa gamot para mawala ang pamamaga. Ang katawan ay may kakayahang maghilom basta't ibigay natin ang tamang suporta. Magsimula sa pagkain ng mga pagkaing mataas sa potasa tulad ng avocado, dahon ng gulay, berries at butong kalabasa. Ang mga ito ay hindi lang pampabusog, may taglay silang nutrisyon na direktang nagpapalakas sa mga cellular pump. Iwasan ang labis na prutas na mataas sa asukal gaya ng saging, kung ito lang ang tanging pinagmumulan ng potasa. Sa halip, piliin ang mga mas mababang glycemic load na opsyon. Sa magnesyo, mas mainam na umasa sa natural na pagkain kaysa synthetic na supplements. Ang mga buto, nuts at leafy greens ay mas madaling i-absorb ng katawan at nagdadala rin ng iba pang nutrients na kailangan para sa paggaling. Pwede ring gumamit ng electrolyte powder, basta tiyakin na walang tagong asukal o artificial ingredients. Tandaan, hindi lang mahalaga kung ano ang iniinom, mas mahalaga kung paano ito tinutunaw at ginagamit ng katawan. Ang consistency sa simpleng pagbabago ay mas makapangyarihan kaysa mabilisang solusyon. At higit sa lahat, bigyang pansin ang Y1. Ito'y maaaring makuha sa mga pagkain tulad ng atay, sunflower seeds at asparagus, o sa pamamagitan ng supplement na benfotiamine, isang anyo ng Y1 na mas madaling maabsorb. Kapag sinimulan mong alisin ang refined carbs sa iyong pagkain at palitan ito ng whole foods, mapapansin mong unti-unting bumabalik ang sigla ng iyong katawan. Mas magaan ang pakiramdam, nababawasan ang pamamaga, at bumabalik ang tiwala sa sariling kalusugan. Ang natural na paggaling ay hindi instant, pero ito ang pinakamatibay. Walang silbi ang pinakamahuhusay na bitamina at mineral kung patuloy ang pag-atake ng asukal sa loob ng katawan. Ang mga refined na carbohydrates, tinapay, pasta, matatamis na inumin, biskwit, ay mabilis na nagiging asukal sa dugo. Ito ang nagpapalala sa glycation, sinisira ang mga pump ng selula, at nagpapabalik ng pamamaga. Habang patuloy ang pagpasok ng ganitong pagkain, paulit-ulit ding nagkakaroon ng pinsala sa loob. Hindi sapat ang paggamot kung hindi ihihinto ang sanhi.
Ang pagbawas o pagtigil sa refined carbs ay hindi agad-agad nangangahulugan ng sakripisyo. Sa halip, ito ay pagbibigay ng bagong direksyon sa katawan, isang pagkakataon para sa totoong paggaling. Kapag napalitan ang processed foods ng whole foods tulad ng gulay, protina, at malusog na taba, napapahinga ang katawan mula sa stress ng mataas na asukal. Bumibilis ang paggana ng mga selula, bumabalik ang balance ng electrolytes, at unti-unting nawawala ang pamamaga. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang panlabas, kundi panloob at pamatagalan. Sa huli, ang solusyon sa pamamaga ay hindi nakasentro sa iisang bitamina lamang, kundi sa buong sistema ng pag-aalaga sa sarili. Kapag naunawaan mong ang pagkain ay hindi lang para sa tiyan, kundi para sa buong katawan, mas magiging malinaw ang direksyon ng iyong kalusugan. Ang simpleng kaalaman ay may kapangyarihang magbago ng buong buhay. At sa paglalakbay na ito, bawat tamang desisyon ay hakbang palayo sa pamamaga at papunta sa mas magaan, mas malusog na ikaw.